Hi guys, so last time pala ay na-discuss natin yung sa G-Funds under ng G-Invest yon dito kay GCash. Hindi ko pala na-highlight kung magkano yung naging profits ko doon. So ngayon, more of like an update as well as the calculations kung magkano yung naging total investment ko noong 2022, no? So pwede nating silipin dito sa transaction history natin. Na-mention ko rin na nag-start ako back in the past couple of years. Pero ito talaga guys na yung pinaka-historical transaction history na kung saan I started noong April 2022. Over 3 years na rin kasi 2025 as of recording this video. So isa sa mga malalaking naging I would say earnings ko dito ay yung pagpili ko dito kay Atram Global, no? Technology Feeder Fund. So pag-uusapan natin yan dito guys sa video natin today kung magkano yung naging profits ko now as well as kung ano yung approach ko, paano ko ginagawa dito, strategy na kung saan ay naka-diversify, no? Like for example, kung meron ako na kuha na free lang or like small profits, ay patiently diversify dito, no? Pero bago tayo dito guys magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys, no? So punta tayo ngayon dito sa ating GCash, no? Ayan. So, andito ako sa may Grow tab. Share ko lang dito guys kung magkano yung naging investment ko doon or kung magkano yung inilagay ko. And ano na nga ba yung performance or results, magkano yung na-earn or pinaka-profits ko if ever na-ibenta ko na after 3 years guys, no? So, sa may Grow tab, ayan. And then, punta tayo dito sa my G-Funds. Ayan, share ko rin dito guys other app na ginagamit ko just to diversify, no? Kasi wala pang mga features dito na hinahanap ko before. Ngayon, ayan, meron tayo ditong Atram, may investment. So, select muna natin to. Ito kasi yung isa sa mga maganda yung naging results, no? Itong Atram Global Technology Feeder Fund, no? Itong nasa una, itong 4,284. So, select natin. As of now, yung kanyang net asset value per unit is nasa 408, no? Ayan, no? 408.85. And chinek ko rin yung pinaka-transaction history ko dito. Umabot ng 2.5 yung nailagay ko dito. So, pwede nating i-check. Let's go back. And then, dito sa may transaction history. Ayan. And then, dito sa pinakababa. Ayan, no? So, Atram Global Technology Feeder Fund. So, select ko ito noong April 6. So, during that time guys, yung net asset or yung NAV po ay 216 pa lang, no? 216 pa lang. So, meron akong order dyan, executed and completed noong April 6, 2022 na worth 1,000, no? Ayan. So, let's go back. Meron pa ako ditong itong 1.5, no? So, during that time, nag-execute ulit ako September 1, 2023. Na-complete siya September 4, 2023. And then, yung NAV po during that time is 256 na, no? So, comparing dun sa previous year. Ayan, hope you have an idea kung magkano yung in-increase. So, let's go back. So, yun lang yung mga naging order ko kay Atram Global Technology Feeder Fund. The rest ayan, mga 50 na kay Piso Money Market Fund, no? Under din ang Atram. So, balikan natin yon. Let's go back. And punta tayo dito kay Atram. As of now, yung NAV po na niya or yung net asset value per unit ay nasa 408, no? So, from 216 nung April 6, 2022, ngayon is nasa 408.85, no? So, yung naging profits ko dito, if I'm not mistaken, I'll open lang yung calculator. Ayan. So, I executed an order at na-complete. A total of
2,500. And ngayon, yung total investment value na is nasa 4,284, no? So, meron ako naging profits dito na 1,784 after a few 3 years, actually, after 3 years, no? So, yun yung naging profits ko dito. And isa ito sa naging like strategy ko, diversifying kung meron akong na iwan aside from other assets ko na naka-diversify. Isang app guys during that time kasi din na ginagamit ko, no, is that ito. So ito ay meron kasing features dito na like yung sa mga staking, low risk lang naman aside from like I'm doing airdrops, day trading. So dito pala share ko na rin yung pinaka airdrop option. Medyo low lang yung kanyang I would say risk. But then again, it's in crypto ito. And crypto is very volatile. Pero if like I diversify din sa crypto, mas malaki din yung upside guys. Like 3 years back din, no. So dito sa may taas, itong merong mga dots dito sa upper left corner. Ayan. And then dito sa may airdrop earn, no. So i-slide lang natin going up. And then makikita natin dito sa earn and rewards, ito, airdrop earn. So dito, medyo low risk lang ito. And then kung magka-profits ako dito, withdraw ko lang papunta sa GCash kasi meron naman ditong option papunta sa GCash, no. So aside from airdrop na pina-farm ko, ito isa sa mga features niya din, no. So right now, meron siyang APR na 11.45. You'll get rewards dito. And meron silang ongoing pala ngayon, no. YB. Ayan. So, let's go back. Yun. Share ko na rin ito, guys. Let's go back. But then again, itong application na ginagamit natin, matagal na rin, no? Pero not yet regulated or wala pang pinaka-CASP license dito sa Pilipinas. And please be mindful of that, guys, no? Pero if interested kayo dito sa application na ito, I'll put na lang yung official link you can explore, no? And again, itong video natin today is just an update lang. I'm just sharing my strategy dito, experience. And hindi ako financial advisor, guys, no? And again, yung discussion natin is not financial advice. And to share some of my strategy experience sa side ng medyo low risk, no? Let's go back dito kay GCash. Ayan. Meron tayo ditong naging profits na 1.7 after 3 years, no? Dito nga sa isa sa mga napili natin na Atram Global Technology Feeder Fund, meron siyang 21.8 upside in 1 year as of recording this video. Pero yun, I discuss since April 6 nung naglagay ako dito, yung net asset value per unit niya is nasa 216, no? And ngayon 408.85 na. So yun guys, hope you get some insights, updates or ideas dito sa video natin today. Kung meron pa kayong mga questions, ay feel free to comment lang kasi binabasa ko yung mga comment nyo. Gagawa natin yan ng video ulit in the next coming days. So yun lang guys, sana nasagot ko yung mga comments, mga katanungan nyo dito. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.